Good morning everyone! Good morning po! Ayan, napakaayos po ng sikat ng araw pero kung paano siya sumikat, ganun siya katindi ang sikat, ganun din po kalamig sa labas. Pero ako po ay lalabas, samahan po ninyo ako. Wait lang po. At tayo po ay magme-medyas. Tayo po ay magsusuot ng jacket. Pagkatapos ko pong mag-aral ng halos isang dekada. Sumakit na po yung mata ko at ako po ay nakaligo na uli. Ako po ay inaantok. Kaya kailangan po natin maglakad mga ka-blissful. Maglakad po tayo. Samahan niyo po ako. Okay. Wait lang po. At syempre, kailangan ko pong ayusin ang aking sarili. Hindi po pwedeng hindi ko ayusin ang aking sarili, mga ka-blissful. And yun pa rin po ang struggle ko. Yung pong aking camera holder. Hindi pa po ako magkaigi. Pero pasasambat aayos po yan. And yeah, mayroon pa rin pong mga tumubo na mga ano diyan sa aking bibig. Hayaan po natin yan, mga ka-blissful. Magsasawa din po yung tumubo diyan sa bibig na yan. Sa mukha na yan. Pagsasawaan din po nila yan. Diba ba? Okay. Ako muna po ay magpapahinga sa pag-aaral. At kailangan ko pong ipahinga ang aking mata at ang aking utak, mga ka-blissful. Wait lang po. Ay, ba't ba hindi ko kayo kailangan isama? Sama ko kayo. Gusto ng medyas. Medyas po tayo. Yes, medyas. Pero gusto ko pong mag-ano sa aking mukha. Di ba tapos ang aking mukha. Wait lang po, dyan muna kayo. At ako po'y may aayusin. Mga ka-blissful. What's this? Alam niyo po ba kung gaano ako ka-OC? Napaka-OC sera ko po, mga ka-blissful. OC sera. Para po yung yung hindi po ako tutulog ng madumi ang bahay. Ganon po. At kahit saan po ako mapunta, ako po ay I don't know. Pero kailangan ko pong baguhin ang aking sarili, mga ka-blissful. Marami pong pagbabago na mangyayari. Pag po umuwi ako noon sa Pilipinas, grabe. Ewan ko po ba, pagka po galing na kayo sa ibang bansa, yung doon po nung mga bata po kami, yung pong mga tita ko na mga nasa States na doon na po sila tumanda, doon na rin po sila nagdalaga, doon din po sila nagbinata at ngayon po sila yung mga oldest na. Pag po umuwi sila sa Pilipinas,
Ano po, pinagbabakasyon po nila ang mga katulong. Kailangan ko siguro salamin. Salamin. Kasi ang ginagawa po nila, pinagbabakasyon po nilang katulong. O di po ba kailangan natin ang katulong or kasambahay? Pangit naman ang salitang katulong. Kailangan natin sila pagka nandun yung mga parang bisita, ano po. Kasi dito po sa US or dito sa Canada, dito po sa ibang bansa. Ay, kaya pala malamig ako pala ng dito. Mahirap talagang, pero pagdating nga po nila sa Pilipinas, yung pong mga tita ko, walang magsasapatos, samahan po nila. Pagdating po nila dito sa Pilipinas, sa Pilipinas, wala po silang ginawa kundi magtapon, maglinis, magtapon ng mga inipon-ipon ng lola ko ng mga gamit. As in, ganun. At nangyari din po sa akin, nung po ako'y nag-abroad na sa Dubai. Nung po ako'y tapos ko pong mag-college, nasa Dubai na po ako eh. Nangyari din po sa akin yung ginagawa po ng mga tita ko. Tuwing uuwi po ako ng Pilipinas, hala, nagtatapon po ako ng mga gamit na hindi na po kailangan. Kasi nagiging cause po siya ng mga kung ano-anong magkakaipis, nagkakadaga sa bahay, di po ba? At parang sumisikip ang bahay pagka hindi ninyo tinatapon yung mga hindi na kailangan. Naiisip natin, kailangan natin, like yung mga kahon-kahon, yung mga, ayun. So, nangyari din po sa akin, ano rin po pala, kumbaga parang ginawa ko rin po yung kanilang ginagawa nung sila ay, nung sila ay umuwi sa Pilipinas. Parang totoo nga po, hindi po kailangan ang kasambahay pagka po galing kayo ng ibang bansa. Hindi nyo na po hindi nyo po kailangan ng ibang tao para po maglinis ng bahay. At ang kalimitan pong uwi, like nung ako po umuwi na, galing po ako ng Dubai, mga isang buwan ka maglilinis ng bahay. Di po ba? At saka parang, kasi wala ka naman ako po simula nung abroad, hindi po ako pag umuwi ng Pilipinas, hindi po ako nagbabarkada. Talaga po ako nasa bahay lang, luto, linis. Ganun lang po. As in, wala po akong, pupunta kami diyan, makikipag-reunion. Wala po akong ganun. Yun nga po, hanggang ngayon po, hindi pa ako nakaka-attend ng reunion namin. Wala po, elementary, high school, college, wala pa po akong na-attendan. Choice ko po yun, di po ba? Choice ko yun na pag umuwi ako, yun lang ang aking gagawin. Ayan po. Wala po akong dalang. Hinga muna tayo, hinga. Wala po akong dalang camera holder. Yan po ay kamay ko lang. Meron pong holder din sa ilalim sa nung camera. So aywan ko po dun sa mga nagsipag nasa ibang bansa tapos uuwi magbabakasyon sa Pilipinas. Aywan ko po kung ano yung mga ginagawa nila, pero ako po ganun. Simula po nung ako'y nagkapamilya, ganun lang po ang ginagawa ko. No, ang takot ko nga po nung pumunta ako ng Dubai 1995 po ako nagpunta ng Dubai. Sabi ko, hala,
nandito na ako. Paano kaya ako uuwi ng Pilipinas? Paano ko makikita ang tatay at mga kapatid ko? Kasi nga po, wala pa naman po akong anak noong nagsimula kami sa Dubai. So, ganun po yung ano. Ay. And by the way, bago ko po makalimutan, yung po mga kabataan, at saka kahit na po may edad na, nagaya ko po, sikapin po ninyong malaman ang financial literacy. Kahit po hindi ninyo gawing business ang financial literacy, at least alam po ninyong magsimula yung pong mga kabataan. Para hindi po malaman ninyo kung ano yung maging priority ninyo. Kasi, in the end of the day, kayo pa rin po ang responsable dun sa inyong buhay, sa inyong sarili. Hindi po ang ibang tao. Kayo pa rin po. Kasi napakarami nga po ng yung mga nagpupunta sa ibang bansa. Pero pagdating sa pag-uwi sa Pilipinas, wala pa rin. Kasi nga po, di po ba tayo yung parang feeling natin pag tayo nasa ibang bansa. Ako po, halos kalahati po ng buhay ko nasa ibang bansa ako. Nung nag-start po ako mga 25 ako. Ngayon po 57 na ako. So at least, tama nga po, half of my life. So, dapat prioritize na makapag-invest, malaman kung saan ninyo dapat ilagay yung inyong perang pinaghihirapan. Kasi napakahirap po pagka yung financial literacy ay hindi po natin napagtuunan ng pansin. Hindi po magandang pakiramdam ni Bo. Ayan po, nagtutubuan sa aking mukha. Hala, tubo. Nalagyan ko na po ng antibiotic. Matatapos na po yan. Mga 3 araw, wala na po yan. And okay lang po. Ay, napakasarap po na may araw na naman, pero malamig. Malamig po mga ka-blissful. Super lamig po. Sarap. Pero ayan, mainit at saka malamig din. Tingnan, nakikita nyo po kakaunti na ang kanilang, kakaunti na po ang dahon. Yung po mga kabataan ngayon, isipin po ninyo, alamin po ninyo kung paano po ninyo maiintindihan ang financial literacy. Pag-aralan po kung kailangan talaga. Kasi hindi naman po natin pwedeng sisihin ang gobyerno. Kasi nasa atin na po lahat. Kailangan lang po nating aralin. Kailangan lang pong ibukas ang ating mga mata at saka yung isipan natin na mag-ipon, magpaturo sa mga may alam na. At mas maganda po na kayo ay may negosyo. May negosyo po. Simulan natin sa maliit. Negosyo po ang tingnan natin. Opo, yung pong kaalaman, yung pong diploma, hindi po yan question. Magdiploma kayo, mag-aral kayo para maging sandata ninyo yun. Kasi mahirap din naman po. Saludo po ako dun sa mga nagtagumpay. Sa mga nagtagumpay na hindi sila nakatapak ng kolehiyo. Pero nagtagumpay sila. Maayos ang kanilang finances. Kasi nga po, ang money is power. Di ba ba? Pagka kayo may money, talagang may power kayo. Pero, power na, wag naman po doon sa masamang power. At yung pong pinaghirapan ninyong pera, ay dapat po, kayo yung makinabang. Yes, magbibigay.
Magbibigay po dun sa mga gusto ninyong bigyan. O, dyan muna tayo. Paano ba ako? Ayan naman. Hindi nyo pala kung makikita. Masyadong malalim. Masyadong malayo. Tapos against the light. Ay. Yeah, financial literacy po yung tinuturo ko at itinuturo po namin dito sa Canada. Diyan din po sa Pilipinas, malamang may mga ganyan na rin. And kung sino po ang nandito sa Canada at nasa US, kasi nag-extend po yung aming business sa US at may mga interesado din po at gustong matuto sa business na to. Yes. So, maganda po ang kasi kung hindi mo man gawing i-business na katulad ng ginagawa ko is mapapakinabangan ng inyong pamilya, ng iyong sarili, ng iyong pamilya. And ito po ay legit. Ito po ay government license. May lisensya po. Mag-aaral po. Hindi po tayo magbibenta. Wala po pagbibenta sa amin. Okay. At kayo rin sarili din ninyo ang makikinabang. Sarili ninyo, pamilya ninyo, ay kung malaking pamilya po ang so maayos. Simula pa lang hindi ka 5 taon ka na sa ibang bansa, 10 taon ka na sa ibang bansa, pero wala kang kaipon-ipon. Hindi wala kang tamang, what do you call that? Tamang plans dun sa pera mo. Kasi parang feeling nga po natin pagka nandito tayo sa ibang bansa. Ako po personal, parating pa lang po yung aking pera. Ay, naku, naiisip ko na po yung aking mga pagbibigyan. Na dapat ay noon ko pa siya nasimulan. Noon ko pa siya ginawa. Actually, medyo mahaba na po yung aking ginagawang itong business. Pero hindi nga po madaling mag-business. Hindi po madali. At paano ko siya agad maiintindihan? Ay, nako. Yeah, nakalakad uli. Masarap-sarap naman pong lumakad. Masarap pong init sa aking katawan. Pero hindi ko po kayang tanggalin itong jacket ko kasi ako po ay sisipunin. Yeah. Ito pong nasa ulo ko. Ito pong ulo ko ay mainit. So, yung pong katawan ko ang kailangan, yung likod ko. Para nga pong bata. Pagka po pala tumatanda na, para ka ng bata na yung pagkikare sa iyo ng nanay mo, pag ikaw ay niliguan, agad kang tatakpan, hindi ka pwedeng pahanginan. Grabe yung mga bata nung may mga baby pa ako, nung pinalalaki ko pa ang aking mga anak. Ay. Pero ang cute, nakakawala ng pagod yung mga bata, yung pagka may mga bata sa bahay, di ba? May mga baby. Pero yeah. Alam ko po yung mga nanonood sa akin, mga nanay, lola, lolo, tatay. Mayroon mga bata pa na nanonood na sa akin eh. Pero I'm so thankful po at nandiyan po kayo. Hindi po kayo nagsasawang panoorin ang aking pong mga video. Kaya naman po ako sa umaga, lalakad ako. Kasi makikipagkwentuhan po ako kay Ka-Blissful. Yeah. Hello ate.
Hello, Ate Carol. Hello, Tita Shirley. Hello sa aking mga kapatid. Si Kuya Jerry. Yes, magpagaling ka. At tayo ay magkikita uli. Bihira po kami magkita ng aking mga kapatid eh. Medyo matagal na po. Nga pong mamatay ang tatay namin 1999. Hala, may anak na po ako noon. At si Lara po ang aking anak. Napakasaya. Kumbaga, ang hirap po pala ng umuwi sa Pilipinas ng may patay sa iyong pamilya. Wala pong minuto na hindi ako nag-iiyak, mga ka-blissful. Nakakalungkot talaga. So, ang pagkatapos po, di dumating na nga po ako sa amin, sa Alabat Island. So, dala ko po ang aking anak na si Lara, para 1 taon pa lang siya. 1 taon pa lang. So, ang tema po is, pagkayakap ko po sa tatay ko, siya po ay patay na. Abay, pumasok po kami sa isang kwarto. At kami po tawanan. Siyempre, masaya po kami. Kami nagkita-kitang, baka nga po noong time na yun, kami ay naging kompleto. Kami po kinatok ng lola namin. Sabi ay, ano ba kayong mga bata kayo? Patay ang tatay ninyo, kayo kagalpakan diyan. Sabi niya, ganun. So, sabi ko po ay lola, kasi po ngayon lang po kami nagkita-kita uli. Tapos niyakap ko po siya at sabi ko po sa kanya ang sabi po niya sa akin ay, ang hirap pala ng ganito anak. Sabi ko, ano po? Ako dapat ang inihahatid ng aking mga anak kumbaga siya yung maglilibing sa akin, pero ako pala ang maglilibing sa kanila. At tingnan mo ang luha, ang aking mata, umiiyak ako pero wala akong luha. Sabi ko, bakit po lola? Naubos na sa kaiiyak ko sa kanila. Ginagawa ko lang po itong kwento na ako po'y nakakatawa na, mga ka-blissful. Kasi yun naman pong kalungkutan ay talaga naman pong lumilipas, di po ba? At dapat pong lumipas para po lagi tayong handa dun sa mga dadating pang pagsubok sa buhay natin. Di po ba? Dapat ay lagi tayong handa. Handa! Handa tayo. Okay. So, maraming salamat po, at ngayon, kayo po ay nandiyan, ang aking pong bibig ay nakakapagsalita, nakakapagkwento. Ibig sabihin mga, let's say 20-30 minutes ako nagdadadaldal sa inyo. Talaga pong maayos po ang aking isipan, maayos po ang aking puso, masaya po ang puso ko. Going forward to inspire people. Gusto ko pong maging inspirasyon ng kahit sino pong makakapanood sa akin. Huwag po kayong malungkot doon po sa mga dinaanan kong pagsubok na maiikwento ko po sa inyo. Yun po ay ginawa kong tungtungan para po ako'y magtagumpay sa lalong madaling panahon, mga ka-blissful. Yay! Kung hindi man po ako nagtagumpay bilang dentista, diyan sa Pilipinas at saka dito sa Canada, ako naman po'y binigyan ulit ng Diyos ng pagkakataon na magkaroon ulit ng aking pagkakaabalahan na magiging sandata ko sa darating na panahon. Opo. ang lahat ng bagay po, ayan, nandito na. Yan. Ito pong lugar na to, pwede po itong magkapera. Gagawin lang tong taniman ng kahit ano. Pwede pong magkapera. Kaya nga lang po, hindi natin alam kung paano. Parang, ibig ko pong sabihin, may mga gagawin po tayo na pwede tayong umangat sa buhay na kumbaga, paano ba? Parang hindi ko kayang ikwento ito ngayon. Kailangan gumawa ako ng kwento. Kailangan gumawa ako ng sulat kung paano ko siya natin pag-uusapan iyon. At sige po, gagawin ko. Katapos ko pong maglakad at makipag-usap sa inyo, ako po ay gagawa ng
pag-uusapan po natin. Mamaya, pagising po ninyo, tayo po ay mag-live mga ka-blissful. Akin na pong lilinisin at gagawin ko na po yung samahan po ninyo ako. Gagawin ko po yung mini library natin doon at tulungan niyo po ako. Okay, habang ako po ay may mga pagkain pa po akong inayos para kainin yung kahapon, yung dami. Yun nga po, may ginawa akong leche plan. Nakain ko na po yung isa, alam niyo ba? Hala, baka yan ay mga gawa dito sa mga kinakain ko. Ito mga tumutubo. Hayaan niyo yan. Basta nakain ko na siya. Nasa akin na yung nutrient, nasa katawan ko na yung nutrient yung aking kinain. Diba? Kinalimutan ko na po yung nangyari sa ano. Siguro naman po yung naging ligtas. Ay, by the way, meron po akong classmate na nandun doon sa Florida. Pero siya daw po yung nagtatrabaho sa US. Ay, sa US. Sa hospital. Ano ba yan? US na nga yung Florida. Hindi po. Ano ba yun? Kaya tayo umupo dito. Tayo muna yung magkwentuhan. Marami pang kukwento. Alam niyo po si Bo ay mahina ngayon. Naglilimp po siya. May masakit yung paan niya. By the way, siya po ay nung isang taon, dinala po namin siya sa kung saan din sa Canloops yung pong pinuntahan natin noong kung kayo po ay nanood ng mga vlogs kong iba. Siya po ay dinala namin doon para ipa-check up yung kanyang paa. Kasi nga po naglimping po siya. Para pong may arthritis po siya. So, may gagawin pong pagsisurgery. Pero, mahihirapan po ang aso kasi siya po ay ita-travel. Pero, paano po namin siya bubuhatin? Ay, napakabigat po niya. Siguro po may mga after the surgery, meron pong gagawin sa kanya na hindi gagawin. Para pong yung treatment sa kanya is, yun nga, yung diyan muna kayo, pagod na yung aking kamay. Yan, hindi maganda. Ganyan daw. Lagyan natin ang patong. Hindi ko magkaigi, misis. Ano pa yan, misis? Hindi po magkaigi, mga ka-blissful. So, na gagawin po sa kanya yung treatment after the surgery. Siya po ay masakit sa mata. Siya po ay pag isasakay sa sasakyan ay bubuhatin. Paano naman po namin siya mabubuhat? Ay napakabigat po niya. So, nag-ano po kami na wag na muna siya yung ipa-surgery. Dahil nga po ganun ang nangyari. Hindi po muna siya pwedeng tumakbo. Lakad lang siya. Tapos yung pagkain niya, diet siya. Kasi kung hindi siya ida-diet, maano po yung kanyang tataba po siya. Mas mahihirapan po siyang mag-ano doon sa kanyang isang, hindi naman tuhod, parang yung paa niya. Or baka nga tuhod, yung likod ng tuhod. I don't know what is the tuhod is there. So hindi po namin siya pina-surgery. So, yun nga, ang gagawin ko po ay ayusin yung mini library doon sa bahay para po ako ay makapag-live. Anong oras na ba ngayon? Pwede na siguro din mag-live, di ba? Dito, live tayo. Ano po? So, mayroon po akong isa. Ayan na naman.
Sa ibang ano na lang to. Sa ibang... Kasi po nung isang araw, nung ako po'y naglakad, na 2 days ago, naglakad po ako doon po tayo sa malapit sa tubig. Ang akin pong nung pong pangalawa ng pagkukwento ko, pabalik na po ako dito. Nako, napakasaya ko po kasi ang kinukwento ko po yung ano ng aking kapatid. Pero mali nga po yung hawak ko dun sa camera. Hindi ko po naisip na mali na pala yung aking hawak. So, ayoko naman pong masayang yun at hindi ko po siya mai-post o ma-upload. Kasi yun po yung moment na talaga pong hindi ko kayang i-retake, di ba? Iba na po yung kahihinatnan pag ni-retake ko po siya. So, ay si Bo po, tingnan nyo. Si Bo, sino kaya yun? Sino kaya nagsasalitang yun? Hindi niya ako ma-recognize agad. So, ayun. Ganun po yung, siguro po akin ding mai-upload. Kaya, ayun. Ano ko rin po. Mai-upload ko rin po siguro yun, mga ka-blissful. And, titingnan ko po kung ano. Ang ginawa ko po dun, iyak lang tawa at saka iyak. Super saya ko po nung kinukwento ko yun nung kabataan po namin ng aking kapatid. So, syempre yun po yung mga memories ko sa aking isipan. Kaya, happy lang po. Happy lang. Di ba? Happy lang tayo. Basta wag niyo pong kalilimutan na alamin kung sa yung pong financial literacy, lalong-lalo na po yung mga kabataan, mga ka-blissful. Alamin po ninyo, yung po mga nandiyan sa Pilipinas, marami na pong marami na po sa YouTube kung paano po tinuturuan kung paano mag-save, maglagay ng investment. And kung kayo po ay may mga kamag-anak dito sa Canada at saka po sa US, let me know po. PM po ninyo sa akin. Sabihin po ninyo sa akin at matutulungan po namin sila, mga ka-blissful. Yes, tulungan niyo po ako na sila po ay i-guide yung pong kanilang pera para yung pong pera nila ay mag-work yung how money works for them. Okay? Na para hindi po sila tumanda na wala po silang ipon, mga ka-blissful, ng yung kanila pong pagre-retire kahit saan man po sila nandun, dito man po sa Pilipinas or sa US, ay maayos po ang kanilang pagtanda. Okay? Maraming salamat po sa inyong lahat, mga ka-blissful. Ito pong araw na ito ay talaga pong sisimulan ko na ang pagla-live kasi sayang po yung live na ibinigay sa akin ni YouTube. Ako po ay open na yung live ko pero hindi ko pa rin po nalalive. Hindi naman po kailangan tayo ay magkantahan, di po ba, mga ka-blissful? Di ba? Hindi naman kailangan tayo kumanta. Okay? And have a blessed day, mga ka-blissful. Ingat po kayo palagi. Mahal ko po kayo. Okay? At sa akin po mga anak, ingat kayo mga anak ko at laging magpe-pray. Okay? Okay? Salamat. I love you, mga anak. Bye-bye for today and see you later. God bless.